Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan. Andito na naman tayo sa aking munting YouTube channel mga kababayan. Samahan nyo ako dito sa ating topic. May pag-usapan lang tayo mga kababayan. May nakita kasi akong isang troll army ni PBBM. Marami siyang sinasabi mga kababayan. Kaya lang curious na ako dito sa sinasabi niya. Marami siyang binabanggit patungkol sa kay Baste Duterte at saka kay Vice President Sara Duterte. Ngunit mga kababayan ay wala naman siyang patunay. Para lang siyang nagkwento ng para lang siyang bata nga nagkwento. Ang hinahanap natin mga kababayan, dapat kung mayroon kang issue, dapat may patunay mga kababayan. Halimbawa, tulad nung sinasabi ko nung mga nakaraan mga kababayan, ito ay ating government ngayon ay isang democracy government. Tanungin niyo ako mga kababayan kung bakit nasabi kong ito ating administrasyon ngayon ay isang democracy government. Kasi mga kababayan, itong mga kaganapan ngayon nga ginagawa ng ating administrasyon mga kababayan, tulad ng hindi tayo malayang makapagpahayag sa ating saloobin mga kababayan. Isang yan, para bang ginigipit tayo, isang diktadoryang yan. Diba? Yung mga kaliwat kanan nga pagtanggal sa mga government official mga kababayan, nga halal yan ng ating mga kababayan, mga Pilipino. Basta na lang tinanggal nga walang sapat nga basihan. Basta na lang tinanggal mga kababayan, walang due process. Diba isang yan, crazy mga kababayan. Kaya crazy government ang sinasabi ko dito sa ating administrasyon ngayon. Tulad nung paglagay mga kababayan ng 2 batalyong SAP doon sa Davao City. Ulitin ko mga kababayan, huwag natin kalimutan nga ang Davao City ay pang-5 mga kababayan sa pinaka-peaceful nga siyudad sa buong mundo. Buong mundo yan mga kababayan, hindi lang Pilipinas. Tapos biglang babagsakan ng 2 batalyon nga SAP. Pero bago yan nangyari mga kababayan, nirelieve mo na ang 35 nga police officer sa Davao City. Diba isang crazy yan mga kababayan? Diba? Sa masabi ba natin itong atong government ngayon ay isang demokrasya? Tapos yung nakaambang mga kababayan, suspension order kay Mayor Baste Duterte. Pang ilang mayor na yan mga kababayan kung matuloy. Diba ito isang gawain mga kababayan, ito isang crazy government, crazy administrasyon mga kababayan. Tulad ng pag itong KOJC seeds mga kababayan, di ba? KOJC seeds ito mga kababayan, yung ginawa ng mga pulis sa compound ng Christian mga kababayan, Kingdom of Jesus Christ. Di ba mga kababayan, isang isang panghaharas. Ito ay gawain ng isang crazy government mga kababayan. Hindi ito gawain ng demokrasya nga panggobyerno. Tapos ang sasabihin ng mga pulis nga ginagawa lamang daw nila ang ilang maximum tolerance. Maximum tolerance ba yan mga kababayan? Nga naninira sila ng property, nananakit sila. Gawain yan ng isang crazy government mga kababayan. Isang diktadorya. Isang martial law na tayo mga kababayan. Isang halimbawa lang yan mga kababayan sa mga nababanggit ko. Ito dapat yung ating mga ngayon mga kababayan. Saka isa pa mga kababayan, balita ko, napakahigpit na daw ngayon ng checkpoint sa mga kababayan sa Davao City. Para bang nag-isang military zone ang mga kababayan Davao City. Di natin maintindihan kung bakit talaga ganon ang ginagawa ng ating administrasyon. Yung paglagay daw mga kababayan ng 2 batalyon ng SAP diyan sa pirsa ng SAP mga kababayan diyan sa Davao City ay yan mga kababayan, triple mga kababayan, triple purpose mga kababayan. Double purpose lang yung pero ito ngayon mga kababayan triple purpose. Una-una kontrolin nila ang Davao City, alisin nila si Mayor Baste Duterte para lulusobin nila ang POJC,
Kunwari, hanapin si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan. Pero may haka-haka, mga kababayan, nga ang target daw talaga nating gobyerno i-take over ang property ni Pastor Apollo Kibuloy, ang KOGC, mga kababayan. Parang gustong agawin ng ating administrasyon ng mga kababayan. Yan ang mga haka-haka, mga kababayan. Kaya ganoon ka porsigido si Senadora Risa Hontiveros, mga kababayan. Nga ano talaga niya si Kibuloy, idiin niya, mga kababayan, dahil ang target talaga nila agawin ang property ni Kibuloy. No? Second purpose, mga kababayan. Ang pangatlong purpose talaga, mga kababayan, ng paglagay nila ng SAP diyan sa ay ang para mabigyang daan ang pagdampot ng mga ICC kay PRRD. Kasi yung mga SAP na yan din, mga kababayan, ang gagamitin nila upang talaga, gusto talaga lang alisin si PRRD, mga kababayan, sa politika. Isunod na dyan si BP Sara at saka yun si Mayor Basti Duterte. Parang masagawa talaga, mga kababayan, sa mga guhaman sa kapangyarihan ang kanilang political agenda. Ito ay binabaliktad, mga kababayan, ng mga troll army ni PBBM. Ito ngayon, mga kababayan, panoorin natin itong kaya lang itong wala siyang patunay, mga kababayan, pero ang dami siyang sinasabi. Hindi ito siya pinapatulan, mga kababayan, ng mga kilalang vlogger ni Duterte, mga Duterte supporter, mga kababayan. Itong niya, hindi nila pinatulan. Kaya lang, mga kababayan, nung napanood ko, parang curious ako. Dapat maging professional tayo. Pag nagbablog tayo, kailangan punto por punto, mga kababayan. Pag may nagtatanong, maipaliwanag natin kung bakit natin nasabi yan. Ulitin natin, mga kababayan. Yung mga sinasabi natin dito sa mga kababayan, vlog natin, yung mga nangyayari lang sa paligid, yung mga nakikita, yung mga naobserbahan natin, nakaguluhan sa ating gobyerno. Pag magawa tayo ng content, mga kababayan, kung ano yung totoo lang ating nakita, yun lang ang sasabihin. Huwag na tayong gumagawa ng kwento para makapanira lang. Kasi kanina yung niya, mga kababayan, gusto kong mag-comment doon sa vlog niya. Hindi ako hindi tumatanggap ng comment, mga kababayan. Yung wala ang comment section ng mga kababayan, hindi ka makapag-comment Hindi makapasok yung comment, mga kababayan. Sinubukan kong mag-comment. Hindi makapasok. Kaya ito, mga kababayan, nung isang vlogger, nung nakaraang vlog ko, dinitindihan ko, hindi ko pinakita. Pero ito siya, mga kababayan, ipakita ko itong profile niya. Nagtatago din siya, mga kababayan, nagkukuble. Hindi katulad ko, nagbablog ako, kitang-kita yung sura ko, mga kababayan. Ako mismo sasalita sa harap nyo. Ito siya, mga kababayan, nagkukover. Ibig sabihin, makikita talagang bayaran lang ko siya. At saka yung tono ng pananalita niya, mga kababayan, makikita natin. Ito siya, mga kababayan, tingnan nyo. Pakita ko. Tila binabangungot na ng kamalasan ng mga Duterte at ang mayabang nilang mayor na si Baste na putang ina daw tutuloy niya ang war on drugs. Nilulumot na ng kamalasan. Ayan po, nakakuha ang ating mga PMP sa checkpoint. Siyempre, kung Davao PMP yan, baka sin lang yan. Diba? Baka kung iba-iba yan, parang yan, parang FB. Sin lang. Tapos like. Tapos share. Pero hindi ganun SAP ang nandun. Kaya parang FB din. Report. Diba? Kasi kung bataan ni Bastian, share, seen, like, and ignore. Ito, mga kababayan, pakiramdaman nyo, obserbahan nyo yung niya, mga kababayan, karakter niya. Parang bata lang siyang nagkwento. Ayan ang sinasabi ko, dapat
Kung tayo may maggagawa ng content at bilang isang vlogger, ano mga kababayan, talaga yung kumbaga legit ay yung makikita. Hindi ko naman sinasabing magaling kong vlogger mga kababayan, nagsisimula pa lang ako, saka marami naman akong mali-mali din. Kumbaga dinidevelop ko pa lang sarili ko. Kaya lang, hindi ko lang din matiis, mapapalampas ito, ganitong paninira sa mga Duterte. Ito mga kababayan, ang unang tema niya dito, itong nahulihan, may nakakuha daw ng drugs ang mga SAP doon sa Davao City. Checkpoint daw mga Davao. Ito isang, di ba ito trademark ng Marcos administrasyon mga kababayan. Kung kunwari may nakukuhang droga, ngunit hindi naman walang pihong detalye mga kababayan. Ay, ang umaga, ito talaga isang planted nga style nila. Ang pinapalabas nila, pwede naman pala silang makahuli, makasumpo ng droga nga walang putukan, di ba? Walang putukan, walang namamatay, walang nasasaktan, kumbaga mga kababayan. Ito ang trademark ng administrasyong Duterte, yung mga tanim-tanim na ganon. Pero hindi naman detalye mga kababayan, yung sinasabi nitong amaw na to. Pero hindi natin siya matukoy mga kababayan kasi nagtatago siya eh. Ito yung mga bayarang vlogger mga kababayan nga binabayaran ni Tambaloslos upang sirain ang mga Duterte. Mga kababayan, mayroon daw nahuling pero itong vlog niya mga kababayan, 2 weeks na kasi ito eh. 1 week na ito mga kababayan. Yung nahuli daw droga sa Davao City. Dapat i-detalye niya paano nahuli, kung sino ang mga suspect nahulihan ng droga, nasaan yan ngayon, di ba? Kung ilang kilo na naman yun, 13 million yata, 14 million yung sinasabi niya mga kababayan. Malabo yung sinasabi niya eh, hindi Alam naman natin ang trademark ni BBA mga kababayan. Tanim droga, kunwari nakahuli sila ng volume nga droga, baklas sa mga politiko mga kababayan nga hindi niya kasapi. Tulad ni maulit na naman natin si Governor Edwin Hubahib ng Davao del Norte, si Mayor Mark Rama sa Cebu City, si Mayor Alice Go, saka marami pa mga kababayan, si Governor Mamba nung siya umalma patungkol doon sa IDCA mga kababayan, diba? Nga doon sa lalawigan niya nilalagay yung mga isa sa mga ng mga Amerikano. Karapatan din namang umalma ni Gobernur yon mga kababayan. Kaya lang, yun agad, trademark ni PBBM, taniman agad ng kaso ang mga sinumang kumukontra sa kanyang layunin. At dito bilib na bilib itong mga na to mga kababayan, itong mga amaw nga mga vlogger nga bayaran. Huwag kang mawala. Pero nandun ang SAP report. Ano na, Baste? Ano na, Baste? Ano yung war on drugs na sinasabi mo dyan? Sinasabi ko nga sa'yo, Baste. Kumilos-kilos ka. Sa Davao, kung Duterte ka, hindi ka nagwa-war on drugs kasi maangas ang Duterte dyan. Dekada na kayo dyan, hindi pa na maayos yung drugs dyan. Para bang ipinamukha niya mga kababayan na ang Davao City, italamak ang droga. Maraming addict. Hindi naman to sa taga Davao mga kababayan. Pero kung yung mga taga Davao ang ating tatanungin mga kababayan, aywan ko kung saan niya nakuha ng balita na to. At saka yung dating niya mga kababayan, tingnan nyo. Ito ba'y dating na isang professional na vlogger? Yung forma lang niya mga kababayan, yung angas niya. Para lang siyang bata nangangansaw. Tayo namang mga vlogger ay magiging naman tayo. Pagka tayo yung nagba-vlog, lalong-lalo na maninira mo lang tayo sa isang tao, isang personalidad, kailangan may tayo mga kababayan, mayroon tayong patunay o kaya sa example na lang parang suportad yon sa sinasabi natin. Diba? Yun ang
tulad noong sinasabi niya nga talamak naman pala daw ang ano, binabatikos pa niya ang pag ano ng war on drugs ni Baste Duterte. Mga kababayan, ay tandaan natin, kaisa-isahang mayor nga nag-declare ng war on drugs sa buong Pilipinas si Baste Duterte. Yun din ang trademark ng mga Duterte, mga kababayan. No? Hindi katulad itong amaw nga ano niya, presidente niya, mga kababayan. Ano rin mga kababayan, medyo mawawala na tayo sa tema kung magpadala tayo sa emosyon sa ano nito. Ay, panoorin muna natin mga kababayan itong ano niya bago tayo mag-komento. Ano to? Nakakahiya to. Kumbaga, ang angas mo sa interview na, putang ina niyan, putang ina. Hindi ko titigil yan hanggang di naubos ang mga anak ka na. Baste! Baste! Ngayon mo tawagan ng presidente at Abalos. Di ba gusto mo makausap? Di ba gusto mo makausap? Naalala ko mga kababayan, itong binabanggit niya. Di ba hiningian ni Mayor Baste Duterte mga kababayan ng komento ang presidente at saka ang DILG Secretary sa Abalos patungkol sa pagkatanggal ng 35 nga police officer doon sa Davao City mga kababayan. Yun naman ang ano ni Mayor Baste nga magpaliwanag dapat yung DILG Secretary at saka si Presidente patungkol sa pagkatanggal, pagka-relieve ng mga pulis nga mga ano naman yung mga pulis na yun. Ha? Mga magagaling naman magtrabaho. Kasi mga kababayan, ang target nga nila, i-dismantle muna yung mga ano doon at papalitan nila ng bagong SAP mga kababayan ang nilagay. Yung mga combat, yung mga fighter ng PNP mga kababayan ang nilagay doon. Ano to, paghahanda sa isang digmaan? Hindi naman magulo yung Davao City mga kababayan. Mas kapani-paniwala pa kung sa Samar niya nilagay yun o doon sa sa ibang parte ng Mindanao na medyo magulo talaga. Mas kapani-paniwala pa kung nilagak niya yun, di ba? Nag-astang maangas yun si PBBM at palaban daw siya sa China. Nilagay na lang niya yung mga sundalo doon sa West Philippine Sea. Yun naman talaga gusto niya eh. Parang hindi siya mapahiya, asta-asta siyang matapang at hindi siya para sa mga Chinese. Ngunit, yung ating mga ngisda hindi na makapalapit doon sa sarili nating karagatan eh. Dahil inakupahan ng mga Chinese, anong klaseng siya? Di ba sampals kanya yan? Palaban siya, pati yung resupply ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre, halos inaagaw na talaga ng mga Chinese, hindi na makakarating halos doon. Tapos ipinagmamalaki ng mga bayarang vlogger nga hindi daw talaga katulad ni PRRD si PBBM nga magpaano na lang sa mga Chinese. Di ba? Yan na lang mga kababayan. Yung mga sinasabi nilang hindi tugma din sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Yan ang sinasabi ko. Kung gumawa ka ng content, siguraduhin mo na tugma din sa mga aktual nga nangyayari sa ating paligid, sa ating gobyerno. Hindi yung para kayong mga bata nga hindi ko maintindihan. Pero ano yan nila mga kababayan, kasi mga bayad kasi, kailangan talaga nila, ang ano lang nila, sirain ang mga Duterte. Kaya ito mga kababayan, para siyang bata nga, kaya lang, medyo nakakainis din eh. Ako na lang tumatayo mga kababayan, nga protector ngayon sa mga Duterte. Kasi itong ganitong klaseng vlogger mga kababayan, hindi na pinapatulan ng mga independent vlogger na naghahayag lang ng katotohanan. Siyempre mga kababayan, pag naghahayag ka sa katotohanan lang talaga ang inaano mo, hindi malayo nga si Duterte ang lalabas nga naprotektahan mo.
Kasi wala ka namang makitatanong kung ano bang nakikita nating mali ang ginagawa sa mga Duterte mula sa kay PRRD, kay Mayor Baste, saka kay Vice President. Kasi kahit ako mga kababayan, ngayon lumalabas nga protector ako ng mga Duterte. Pero pag may makikita din tayong mali sa ginagawa ng mga Duterte mga kababayan, ano rin natin, di ba? Ilalabas din natin. Di ba? Pero wala, di katulad itong mga bayarang vlogger na to, nga parang bata mga kababayan. Hindi naman ako nagmamagaling, pero ito talaga, tingnan mo yung karakter niya mga kababayan. Panoorin yung karakter niya. Diba? Ito pa'y gawain ng isang professional nga vlogger. Oh. Kaya nga sabi ko, dapat punto por punto. Pag gumawa ka ng content, kaya dapat pag may itatanong sa'yo, masuportahan mo ng paliwanag. Kaya pag gumawa ka ng kailangan talaga yung mga nakikita mo sa kapaligiran, yung mga nangyayari sa ating paligid, mga kababayan, lalong-lalo na dito sa magulo nga politika natin sa Pilipinas. Lalo na itong maruming laro ng politika sa ating administrasyon ngayon, mga kababayan. Bakit? Ito, balik nyo sa akin tanong, bakit nasabi kong maruming laro ng politika sa ating administrasyon? Di ba mga kababayan, nakita nyo naman kung anong ginagawa nila ngayon. Di ba? Patungkol sa mais ugrali. Oh. Di ba? Patungkol dyan sa mga tinatanggal, sinususpending mga mayor. Yung patungkol doon sa pag-take-down ng SMNI. Kaya ito na mga kababayan, lumalabas talaga yung Kaya inuuna talaga nila, na talaga nila ito, plano to eh. Kaya talaga pinatahimik lang SMNI mga kababayan kasi hindi nila kayang busalan yon ang SMNI. Kasi itong nangyayari ngayon mga kababayan, kung ang SMNI ay active pa, malamang mga kababayan, tanging TV station lang yun, talagang pupuna sa gobyerno. Kaya alam na nila, bago lang magawa itong gusto nila ngayon, patahimikin muna nilang SMNI. Kasi yung ibang istasyon mga kababayan, pira-pira lang naman yan. Alam din naman natin, pira-pira lang yung mga yan. O kaya, natakot lang din siguro sila na ang nangyayari sa SMNI, mangyayari din sa kanila. Kaya siguro tumahimik na lang sila. Kasi nakapagtataka mga kababayan, noong kandidato pa lang si BBM, anti-BBM yung mga istasyon na yan. Nung nanalo naman kababayan, kung ginawa na yung mga kabalbalan, yung mga sinasabi nila noong araw nga kandidato sa BBM, ngayong nanalo na, ginawa na, nangyari talaga yung sinasabi nila noon, ba't ngayon di na sila umiimik, di ba? Nakapagtataka eh. At saka itong pag-take down mga kababayan ni Pastor Apollo Kibuloy, kasi si Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan, umiiri din, di ba? Una-una yung mga NPA, di ba? Sino unang kumalaban sa NPA mga kababayan nga iniiri sa istasyon? Si Pastor Apollo Kibuloy lang. Ilang taon na yon. Hanggang sa lumabas sila si Eric Silis at saka si Dr. Badoy. At saka naglalabasan pa yung ibang mga kadre nga nagbalik loob sa gobyerno. Kaya nangyari yon kasi yung tatlong itlog mga kababayan nga sa yung tatlong legal front ng mga CPP, NPA, nandyan sa Kongreso, yun ang gumagalaw mga kababayan. Kaya lang, ito si Tambaloslos, dahil sa ambisyon niya sa politika mga kababayan, nga gusto rin niyang magiging presidente, nakipag siya ngayon, alyansa ngayon mga kababayan sa itong mga CPP, NPA na to. Kaya yon mga kababayan, lumaki at lumaki yung problema hanggang sa napunta doon sa confidential fund ng ating Vice President. Diba? Nagpagamit din ito si Tambaloslos, ang ating presidente rin mga kababayan, ay parang hindi rin nanindigan kung ano yung binubulong sa nakapaligid sa kanya, sumusunod din naman. Kaya nawawala siya sa tono mga kababayan, nawawala siya sa direksyon niya. Kasi nakikinig siya diyan sa dalawa talagang yung pinapakinggan, sinusundan niya. Yung isa naman, yung nakapalda, ay binubugbog siya pag hindi siya sumunod.
Paano nyo, tanungin nyo ako, lalo na itong bugok nga ano na to, itong ungas nga ano na to mga kababayan, vlogger, itong inaano ko ngayon, pinakita ko sa inyo. Pero nagtatago siya, mali, yan talaga ang ano niya mga kababayan, nagtatago siya. Tanungin mo ako, bakit ko sinasabi yung nakapalda ay sunod-sunuran ating presidente? Kung paano kung patunayan. Ibig sabihin, under Desaya mga kababayan. Tanungin nyo ako, bakit ko nasabi yan? Ulitin ko, ang mga sinasabi ko, yung mga nakikita lang natin sa paligid, yung mga nangyayari. Si Atty. Vic Rodriguez mga kababayan, sino ang dahilan kaya natanggal sa pwesto yon? Diba? Sino nagpatanggal noon sa pwesto mga kababayan? Si Atty. Vic Rodriguez. Doon din umiiral ang kawalang utang na loob ni PBBM mga kababayan. Matagal nga nagserbisyo sa kanila, ilang taong nagserbisyo sa kanila si Atty. Vic Rodriguez, pati yung nagkaroon siya ng disqualification sa Comelec mga kababayan. Sino nag-ayos? Si Atty. Vic Rodriguez mga kababayan, pati yung sa ano niya, sa drug test ba yun? Yung inayos ni Atty. Vic Rodriguez. Noong ipinatanggal ni mga kababayan, First Lady, si Atty. Vic Rodriguez, di ba? Dahil may utang na loob si BBM at saka kaibigan niya si Atty. Vic Rodriguez mga kababayan, nilipat ng posisyon, no? Oh, napirmahan na ni PBBM 'yon. Nung masilip na naman uli sa Tigre, ang Tigre ngayon mga kababayan si First Lady. Kaya nagiging kuting na lang si BBM, nabaliktad eh. Yung kuting, yung Tigre ng Norte, nagiging kuting na lang ngayon sa Malacanang. Ang nagiging tigre, yung mga hindi naman binoto ng taong bayan, mga kababayan. Ugok na lang siguro ang hindi nakapansin yan. Kaya ulitin ko mga kababayan, kung gagawa tayo ng content, halimbawa, pag may magre-react, yung mapaliwanag natin, bakit mo nasabi yan? Diba? Kaya kung gagawa ka lang ng content, dahil binayaran ka, pag tinatanong ka, paano ipapaliwanag mo yun? Katulad ng sinasabi niya ngayon, paano niya mapapaliwanag yun? Hindi naman niya mapaliwanag yun. Tatawa-tawa lang siya parang bata. Kaya lang napipiko na ako dito mga mga kababayan, ang mga troll vlogger na to. Ito sila mga kababayan. 'Di ba? Si Senadora Amy Marcos ang nagbunyag diyan mga kababayan nga nagsanib sa si Sandro Marcos at saka si yung tito niyang si Tambaloslos na naglaan ng 400 million mga kababayan para pasweldo sa mga vlogger na to o pang sisiraan ng mga Duterte. Ito mga kababayan, kasama tong animal na to. Okay lang naman pananaw nila yon, pero kung sana mapatunayan. Okay lang naman yung issue kung anong masisilip nila karapatan nila yung magsalita mga kababayan. Pero dapat patunay, yung may patunay talaga. Diba? Ang ginagawa nilang mga kababayan ngayon talaga, main issue, itong nakipag-ayos daw, nanawagan na daw si Mayor Baste Duterte. Sana titigilan na itong ihinto na yung ng mga alitan ng mga Marcos at saka Duterte. Tumitiklop na daw ang tuhod, yun ang sabi nila. Kaya lang mga kababayan, kasi tulad ng sinasabi ko, kailangan yun, suportahan nila ng patunay. Dalawa na silang gumagamit ng na yan mga kababayan, pero hindi nila pinaparinig yung exact word na lumalabas sa bibig ni Mayor Baste Duterte. Kasi mayroon mga kababayan ginagawa nilang sa background sa nila eh. Makausap si Abalos sa si Presidente. Ngayon mo tawagan, Baste. Ngayon. Now. Ngayon mo tawagan, Baste. Ngayon mo tawagan ng Presidente, si Abalos. Report mo to. Uy, alam niyo ba, nakakuha ng 14 million sa Diyan pa lang sa mga kababayan, binago niya yung istorya eh. Gusto daw makausap. Ang sinabi diyan ni Baste, mga kababayan, na hinamon niya si PBBM at saka si DIL Secretary Abalos nga magbigay ng komento patungkol doon sa nangyaring pagbaklas ng mga 35 police officer sa Davao City. Hiningian niya ng komento, kumbaga paliwanag mga kababayan, bakit biglang nirelieve yung mga pulis na yon.
nga matino naman daw magserbisyo. Dito, medyo iniba niya mga kababayan. Tuloy tayo mga kababayan. Mayroon akong tema dito mga kababayan na gusto ipapaliwanag ko sa inyo itong sinasabi niya. Mayroon dito mamaya sa unahan mga kababayan. Tambay lang kayo. Panoorin nyo lang itong boring kong video mga kababayan. Pasensya na kayo. Ayan kasi inuuna nyo kasi yung yabang nyo. May paano-ano ka pa na ayaw mo ng mga adik. Empleyado mo, adik, 37. Hindi lang isa, 37. Baste, wow. Ganun ka ka, ganun. Narinig, malinaw mga kababayan ha. Empleyado mo adik. Ulitin ko mga kababayan, di ba yung sinasabi ko dito sa vlog niya. Pag magkwento ka o kaya maninira ka ng tao, kailangan punto por punto detalyado. 37 daw mga kababayan, sinasabi niya empleyado ni Mayor Baste Duterte. Adik. Ni isa, wala siyang pinangalanan. Dapat pagkaganyong malicious issue, mga kababayan, pangalanan mo. 37 lang daw. Sino yon? Ha? Anong departamento yon? Hindi niya mapangalanan. Pero nagbigay siya ng numero na empleyado, 37 na empleyado ng mayor, nga adik. Ito ay isang malicious issue, mga kababayan. Dapat matik yun, pangalanan niya. Kung may magtanong, sino yon? Dapat dito palang pangalanan mo na. Di ba? Gumawa ka man lang ng content, parang maliwanag sa mga tao, kasama na pangalan. Kumbaga, yung sinasabi ng mga kababayan, nga, clarification of details. Importante yun. No? Magbalita ka man lang, kailangan detalyado. Importante yung clarification of details, mga kababayan. Kasi nagsabi siya, mayroon daw 37 ng empleyado. Pero mo, isang yan mga kababayan, hindi basta-basta ang issue yan. Kasi alam natin ng mga Duterte, mahigpit pagdating sa droga. Sinubukan niyang sirain mga kababayan ang Davao City. Ang pamamalakad ng mga Duterte. Ngunit, kaya kanina gusto kong mag-comment, wala, hindi makapag-comment ito mga kababayan, hindi tumatanggap ng comment yung Diyan pa lang, makikita mo yung anuhan nila. Dapat open yung comment section nila. Pag magbigay ka ng maggawa ka ng content, lalo na medyo malisyoso yung content mo, open yung comment section mo, mga kababayan. Tanggap ka ng reaksyon ng mga tao. Ulitin ko, dapat pag gumawa ka ng content, siguraduhin mo na yung sinasabi mo, yung talagang actual mismo nga nangyayari sa ating paligid, o kaya mayroon kang hawak na video magpapatunay diyan sa sinasabi mo. Parang hindi ka maipit nga, nakikita dito sa video maliwanag, di ba? Sa akin mga kababayan, wala ako ng video. Ang sa akin lang, yung yung mga nakikita ko sa paligid, o yung mga nangyayari, yun ang sinasabi ko sa content ko mga kaibigan. Kaya pag tinanong ako patungkol sa sinasabi ko, mapapaliwanag ko. Diba? Yun ang nangyayari. Tulad nung nabanggit ko kanina, na panghaharas ng mga SAP doon sa Kingdom of Jesus Christ compound. Nga binaliktad naman ngayon ng PNP, pilit nga itinatama ng PNP yung mga SAP, mga kababayan. Ang sabi nila isang maximum tolerance lang daw yung pinapatupad nila. Anong klaseng maximum tolerance yung naninira sila ng property, nananakit sila? May video yan mga kababayan. Panoorin nyo mga kababayan sa YouTube yung video niyan. Makikita. So palpal dyan yung mga pulis kasi mga kababayan, hindi yan pinipictura ng mga bayarang mainstream media. Ngunit mga kababayan, may mga vlogger nga nakakuha ng video, kaya hindi nila kontrolado mga vlogger ngayon mga kababayan. Kaya ang ginawa ng administrasyon ni Tambaloslos at ni Lisa Aranita mga kababayan, namimili sila ng vlogger parang maninira. Ngunit mga kababayan, mas maano yung mga vlogger ni mga independent vlogger ni Duterte. Yung mga parang voluntary vlogger lang mga kababayan, kasi wala namang nagbabayad yan maliban kay YouTube. Hindi nila nabidyohan na, nakuha ng video hindi nila makontrol yon kasi
Yung mga vlogger ang may hawak ng video na i-post doon sa YouTube. Hindi katulad doon sa mga mainstream media, kontrolado nila mga kababayan. Kaya hindi yon binabalita sa mainstream media. Katulad ng GMA7, TV5, at saka ano pang channel dyan. Pero kung aktibo mga kababayan, ang SMNI, sigurado yun, makikita natin lahat sa SMNI yan. Ngayon, ang mga mainstream media mga kababayan, binubusala na eh. Ang hindi lang ngayon nabubusalan mga kababayan, ang hindi kayang busalan, yung mga mga vlogger. Yung ibang mga vlogger nga mga kababayan, inuunti-unti na ipa-take down ng ating gobyerno. Ang mga channel nila mga kababayan, ilang vlogger na ang na-take down ang channel. Diba? Kasi mga kababayan, hindi nila makontrol. Kaya yung mga tao ngayon manonood ng balita dito na sa mga kababayan nanonood sa social media. Kasi wala nang di ka na pwede magtiwala doon sa sa mainstream media mga kababayan, mga bayarang mainstream media kahit maririnig nila mapa GMA7, mapa TV5, bakit ko nasabing mga bayaran? Bakit hindi mo masabing bayaran noong panahon pa ng eleksyon? Todo banat sila ng mga black propaganda ni BBM nung kumandidato pa. Ngayong nanalo na mga kababayan nga pinatunayan na ni BBM, ngayong sinasabi nila noong panahon ng kampanya ay totoo, hindi na sila nagsasalita. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Maniniwala ba kayong walang bayad yon? Kalokohan yon. Hindi tayo kahapon lang ipinanganak mga kababayan. Nasanay na tayo dyan sa mga mainstream media na yan. Ang ibalita lang nila patungkol na lang ay yung pabor sa administrasyon. Diba? Pero yung mga kamalian, yung mga kabalbalang ginagawa ng administrasyon, hindi nila binabalita yon. Pero patungkol sa mga Duterte, mga kababayan, dadagdagan pa nila ang balita. Palalakihin pa nila mga kababayan. Ganon yung mga mainstream media mga kababayan. Kaya ang mga tao nawalaan na rin ng tiwala sa kanila. Hindi rin natin masisi mga tao eh. Nawala ng tiwala sa mainstream media mga kababayan. Patuloy tayo dito sa amaw nga nito mga kababayan. Amaw nga vlogger na to. Ganun ka-addict yan. Diba? 37 yung paste. Hindi, yan, hindi ordinaryong numero. Ibig sabihin yung 37 na yan, walang takot sa'yo. Kung talagang alam nila na ikaw ay galit na galit sa droga, hindi magdodroga yan. Bagkos, droga sila ng droga. And it's surprise, mother, father. Sino nga yung 37 na yan? Mga kababayan, yung sinasabi niya, ulitin ko, itong binabanggit niya, isang malicious issue ito mga kababayan, hindi niya alam yung pinagsasabi niya. No? Dapat yun, detalyado yun. Sino yung 37 na yun? Sino yung mga nagdodroga na yun? Para makasuhan yan. Sino yun? Anong departamento yan? Kasi empleyado ng mayor eh. Yun ba yung mga pulis nga tinanggal? Sinasabi niya. Amaw-amaw din to eh. Kaya nga sinasabi ko, pag magano ka, gawa ka ng content, kailangan suportahan mo ng patunay. Patunayan mo, sino nga yung na yon. Numero lang sinasabi niya, hindi niya malaman kung sinong nagbigay ng na yun. Baka si Trillanes ba nagbalita sa kanya yan eh. O kaya si Mike Abby, yun yung mga fake news nga eh. Diyan, kaya nga ako mga kababayan, nagngit-ngit, may content sana akong pinaghandaan mga kababayan, pero hindi ko magawa dahil nakita ko kasi itong na kanina, nagbukas ako ng YouTube eh. Dito ako nagngit-ngit kasi nungalingan itong ungas na to eh. Ito yung mga kababayan, isa to sa mga pinapasweldo ng administrasyon mga kababayan upang sirain ng Duterte. Pag masdan yung maigi yung niya mga kababayan, video niya, di ba? Puro basti Duterte niya. Yung talagang para siyang bata, hindi mo malaman isip bata o Ganito mga kababayan ang mga bayarang vlogger ni BBM pag nag-vlog mga kababayan. Pag gumawa sila ng content, ganito. Yung isa din, nung inano ko sa inyo, pinarinig ko sa inyo ng boses nung unang vlog ko. Ganito din. Ganito lang din ang sinasabi niya. Puro sinasabi lang, pero hindi nila mapapatunayan.
Walang patunay, basta lang para lang basta lang nagkwento ng nakikipagmaritisan lang. Eh ako mga kababayan, hindi ako ano ha, hindi man ako magaling na vlogger, nagsisimula pa lang ako mga kababayan. Marami din akong mali. Sa pananalita pa lang, marami kong. Kaya lang mga kababayan, yung binabanggit ko sa inyo, yung kinukontent ko sa inyo, pag tanungin niyo ako, may paliwanag ko bakit ko nasabi 'yon. Kaya hindi ako nagsasabi mga kababayan kung hindi ko kaya ipaliwanag. Kaya sabi ko nga, ulitin ko, isa akong biker adventure. Kaya lang naligaw lang ako dito. So, nagiging political vlogger ngayon, parang nagiging protector na ako sa mga Duterte dahil dito sa ano na to eh. Dahil nga sa mga nangyayari sa ating administrasyon mga kababayan, kung hindi ka makikialam, basta padyak ka lang ng padyak, ikot ka lang ng ikot nga nagbabike, okay lang 'yon. Diba? Exercise lang 'yon. Pero mga kababayan, kung malasakit ka, kung makikialam ka sa mga nangyayari sa paligid, hindi talaga maiwasan mga kababayan kung magsasalita ka dito sa ano na to. Kasi yung nakikita natin yung paghihirap at pati tayo mismo na epektado na sa kahirapan dahil dito sa ano natin. Maraming isyu nga dapat pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno mga kababayan. Kaya lang, ang ano talaga nila, nakatutok sila doon sa political agenda nila. Wala na silang pakialam sa mga Pilipinong naghihirap mga kababayan. Kasi ang interest talaga nila, patungkol na lang doon sa kung paano sila manatili sa pwesto, paano nila makulimbat ang kaba ng bayan. Paubos na nga yung ano natin mga kababayan. Hindi natin alam kung saan napunta yung pera ng mga Pilipino. Sino ba sa inyo mga kababayan ang ano? Ulitin ko mga kababayan. Bakit nasabi ko ano? 'Di ba? Ibalik niyo sa akin yung tanong. Nga magkakwento ka, kailangan may patunay. Tanungin niyo ako kung bakit ko nasabi paubos na yung pira ng kaba ng bayan mga kababayan. Walang patunay. Tatanungin ko kayo mga kababayan, sino sa inyo nakaalam kung anong nangyari sa ating maharlikapan? Mayroon bang isa sa inyo mga kababayan nga nakaalam kung anong nangyari sa ating maharlikapan? Ito ba'y lumago na, nagkaroon na ng interes o ito ba'y naubos na? Hindi natin alam mga kababayan kung saan natin hanapin, kung saan ano natin, ano bang tawag nito? Yung ano sa Google, kung saan mo hanapin yung, halimbawa, maghanap ka ng isang bagay. Anong tawag noon, sir? Mag-search ka, mayroon kang isi-search. Hindi, ano nga ano yun? Apps yun, ano yun? Ang tawag noon? Sa YouTube, mag-Google o ano, kung ma-Facebook. Isa pa rin to. Eh, hindi ko alam ko kabayan kung anong tema noon. Ito rin tinatanong ko, isa rin hindi alam kung ano-ano lang sinasabi. Social media daw. Sa Play Store. Play Store naman itong isa. Hindi nga yan. Tanong mga kababayan. Kaya ko nasabi sa inyo. Sa phone. Ano? Paubos na yung pira ng mga Pilipino. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Ulitin ko mga kababayan kung bakit ko nasabi yan. Yung ano ba, yung unprogrammed fund nga 800 billion. Alam ba natin kung saan napunta yun? Alam ba natin kung may natitira pa noon? Di ba? Sila lang nakakaalam. Kaya hindi nyo rin ako masisi kung sasabihin kung inubos nila ang kaba ng bayan. Kadalasan dyan mga kababayan, sinasabi nila, mahilig sila mag-ano ng ayuda eh. Kunwari yung peking ayuda eh. Magbibigay sila, papirmahin yung tao ng 10,000. Pagdating sa ano, bawiin yung 9,000, 1,000 na lang matitira sa kawawa nga. Panluloko mga kababayan, panluloko. Papipirmahin yung beneficiary ng 5,000. Pagkatapos pumirma, bawiin yung 4,000, 1,000 na lang mabibigay. Kaya yung iba, umiiyak na lang. Kasama ng loob. Napapirma rin mga kababayan, yung ating mga kababayan, lalo na sa mga liblib nga lugar, dahil sa kahirapan. Kung bibigyan ka nga naman ng 5,000, pambili ng bigas na rin yung mga kababayan, saka ulam, o kaya pamasahe sa mga estudyante. Kaya lang, niloloko lang sila mga kababayan. Ang interest lang nito, mga animal na to, kunwari magbigay ng ayuda, para magkapira sila. Halimbawa mga kababayan, 5 milyon. O, yung lugar na yan, release 5 milyon. Kaya anuhin nila kung ilang tao yung nabigyan nila. O, diba? 5,000, bigyan nila.
Pagkatapos pumirma, bawiin yung 4,000, 1,000 na lang sa ano. Eh kung 5 milyon yan mga kababayan, 1 milyon na ibigay na sa mga tao, 4 na milyon, save nila. O, di ba? O, wala pang isang araw. Ganon sila kalupit mga kababayan. Eh, tanungin nyo ako kung bakit ko nasabi yan, saan ko nasagap yung chismis na yan. Diba? Di ba ginawa lang sa Davao yan? Ay yung buntis nga, umiiyak pa. Sa social media, makikita nyo mga kababayan, yung reklamo ng buntis. Diba? Ang tagal daw dyan ng pinapila. Tapos nung nakapila na, binigay naman daw yung 10 milyon, pinadaan sa barangay mga kababayan, binawi yung ano, ang binigay sa kanya, 1,500 na lang. Mga ganun sana mga kababayan, pag gumawa ng content, ganun sana, masuportahan mo ng ano, paliwanag. Kung bakit mo nasabi yan. Hindi katulad itong amaw na to, ngalngal na ngalngal. Tulad niyang 37, ano daw, nagdudroga sa office of the mayor. Eh, hindi, wala siyang, wala siyang pangalanan. Katulad din yung sa sinasabi lang, 26,000 pinatay ni Duterte panahon ng drug on war, war on drugs. Nung sinabi ni Duterte, kakaunti nga lang yan. Di ba? Tuwang-tuwa naman sila, umamin na presidente. Nung tinanong sila, yung sinasabi niyong numero, bigyan niyo ako ng isang pangalan kung sino yung pinatay ko. Eh mga kababae, pati si Dilima, walang maibigay ng pangalan. O, di ba? Lumalabas yung katarantaduhan nila. Ilang libo yung sinabi na pinatay ni Duterte. Nung sinabi ni Duterte, bigyan niya ako ng isang pangalan kung sino yung pinatay ko. Kailangan mapatunayan. Wala silang masabi. Kaya pagdating sa korte, dismiss. Di ba? Ganon yung mga kababayan, yung mga karakas sa mga dilawan, mga tatanga-tanga. Ito naman itong ungas na to, pero hindi natin sa ano mga kababayan kasi nagtatago, nagko-cover siya. Hindi katulad ko, nagbablog ako sa harapan yung mga kababayan. Ako talaga. Profile ko, andyan. Gmail ko, andyan. Makikita dito sa ano ko. Yung mukha ko mga kababayan, andyan. Kung sabihin yung tanggalin ko yung ano ko, face mask ko, pwede. Hindi ako nagtatago. Ang tanging inano ko lang mga kababayan, pinatay ko lang yung GPS ko kasi mahirap na. Di ba? Sa panahon ngayon mga kababayan, pag sumusuway ka sa ating gobyerno, mahirap na. Kaya kailangan wise ka rin. Yun lang ginagawa ko mga kababayan. Yun lang tinatago ko. Pero yung ano, pagkatao ko, hindi to ako eh. Ako yung nakikita nyo eh. Hindi katulad nitong amaw na to, nga nagtatago pa kung ano-anong sinasabi. Napaka-malicious issue to mga kababayan, binanggit niya. Kaya lang hindi niya pinaklarify kung ano yun, kung sino yun. Hindi niya dinidetalye kung sino yun eh. Chismis lang yung sinasabi niya eh. Ni isa wala siyang pinangalanan kung anong departamento yun. Ganun ka ano itong mga bayarang vlogger mga kababayan. Kaya dalawa na to sila pa. Tatlo na. Yung isa rin dati kinukontent ko rin. Parang tanga din. Dumako tayo dito. Ito pa. Davao City Mayor Baste has called for an end to the Ayan, mga feud kababayan, of their oh. family with the Marcoses. Oh, Yan mga kababayan, tingnan nyo. Dalawang vlogger na silang gumagamit niyang issue na yan. Andyan sa background niya mga kababayan, nakita nyo si Baste Duterte. May microphone, nakaharap ng microphone mga kababayan. Pero tinanggalan nila ng boses. Yan nga sinasabi ko, iparinig nyo yung exact word na binibitawan ni Baste Duterte. Wala mga kababayan, sila lang nag-issue. Sila lang ang nagsalita. Dahil andyan sa video dapat i-ano nila, i-play niya yung sinasabi ni Baste Duterte para marinig natin yung exact word. Pero hindi, iba sila eh. O, tingnan nyo kababayan, oh. Si Baste Duterte, andyan yung sa background niya. Here we go again. Baste, baby. Itong si Baste ay nag-iba na. Si Baste ay nag-iba na. Mabait na siya. Kaya ako nagulat na nabasa balita. Si Baste pala ay maamo na tupa. Tigilan na daw ang mga hidwaan at
Tika lang mga kababayan, may nabanggit siya. Yung palang inano niya, nabasa daw sa balita. Anong balita yon? Anong balita yung nabasa niya? Di ba? Yung mga ano yun eh. Mga balita ng mga mainstream media din ang may-ari. Yung mga one-sided nga mga newspaper, mga kababayan. Doon lang siya nagbabase. Anak ng mahinang nilalang din to. Eh baka mamaya pagka ganito lang ibablog, baka hindi na sa bayaran pa silduhin ng ano eh, amo niya eh. Sa bagay, talagang banggit ng banggit siya ni Basti Duterte. Hanggang diyan lang mga babayan, hanggang ganun lang magawa niya, kaya niyang gawin. Ang maganda kasi dapat, tulad yung may issue na siyang binanggit, i-detalye niya para maniwala yung publiko, no? Pangalanan niya. Ayun talagang inano ko sa kanya, bakit niya walang pangalan? Pag kung ako ang maggawa ng content o magbanggit ako ng numero, may kasamang pangalan talaga eh. Parang detalyado. Para malaman talaga ang totoo. Ito siya chismis lang eh. Di niya alam yung binabanggit niya, isang napaka-malicious issue yun mga kababayan. No, di niya nagtatago nga siya eh. Yung pagtatago pa lang niya sa sarili, personal niya pagkatao, diyan mo pa lang makikita mga kababayan. Tulad din siya sa mga witness na hinirap ni Rizal Tiberos palaban kay Kibuloy doon sa Senado nga nakamaskara mga kababayan, nag-alias pa. Ganito rin to sila. Ganun talaga ang mga trademark ng ngayon, administrasyon mga kababayan. Mahilig magtago. Kasi mga kasinungalingan kasi yung sinasabi. Ano yung sinasabi niya mga kababayan? Pag marinig yan ng mga taga Davao, pagtatawanan ito. Hindi nga to siya pinapatulan mga kababayan sa mga vlogger na Ako lang talaga ang nagtiyaga umano sa pinagsasabi niya kasi medyo nakakainis naman yung parang bata ba. Gagawa ka lang ng content. Ipopost mo pa sa social media, hindi mo walang patunay, kailangan talaga detalyado. Kailangan kasi andyan na sinasabi na niya eh. Diba? Sinasabi niya na yung pitong tapos nagkunwari daw si Mayor na galit sa duga pero mga tauhan niya walang takot sa kanya. Hindi ganyan ang mga Duterte, mga ulol ka. Hindi ka naman taga Davao eh, hindi ka nga yata nakapunta ng Davao eh. Paano mo nasabi yung ganun? Diba? Di ba nakita napakaganda ng Davao? Hindi kaya ng Metro Manila ang Davao. Tarantado ka. Bakit ko nasabing hindi kaya ng Metro Manila ang Davao? Sa disiplina, malayong malayo Davao City at saka Metro Manila. May papakita lang yung yung linya lang ng kuryente mga kababayan. Napaka high class ng syudad ng Davao. Wala ka makikitang poste ng kuryente nga katulad sa Manila nga parang gagamba yung mga wire, lalong-lalo na sa squatter. Sa Davao wala ka makikitang ganun. Wala ka makikita ang linya ng kuryente sa Davao, mga kababayan. Napakaganda ng ng Davao, syudad. Pagdating ng gabi, disiplinado mga Davao. Paano nasabi nitong ulol na 'tong Tapos nasabi pa, may nasabat na naman ng droga. Yung pagkasabat ng droga, trademark ni BBM yan at saka ni Abalos. Sila mismo magtanim. Kaya nga 2,000 sap ang nilagay doon. Kontrolado nila eh. Yun yung mga pumupuna sa puwit nila eh. Susunod-sunuran yung mga yan. Kasi ang official yan, appoint ni ang CPNP natin ngayon, si Tambaloslos ang dumampot, parang taga-Tacloban yata, taga saan yung CPNP ngayon, mga kababayan, nga isa ring dami ring violation nga ginagawa. Malayong malayo dati ni Albayalde at saka ni Bato de la Rosa. Itong CPNP natin ngayon. Kaya dito tuloy tayo mga kababayan. Pakinggan natin tong amaw na to. Pagbigyan natin tong amaw na to. Mayroon siyang binabanggit ito mga kababayan ng gustong-gusto ko marating na natin ngayon. At siya na lang daw ang paniwalaan. Si Baste ay mabait na siya. Mabait na siya. Mabait na siya.
Baste Duterte na Ano na lang mga kababayan, niluloko lang nila sarili nila eh. Kaya natatawa, naaawa din ako sa mga ito eh. Niloloko na lang nila sarili, parang binubulan lang nila sarili ng mga kababayan. No? Parang kasama na rin yung amo na, binubula-bula na lang. Aywan ko kung pasasahurin pa to sa amo nila pagka ganito lang performance ng mga ito. Wala namang kalatoy-latoy. Kahit nga siguro mga probinsyano hindi naman naniniwala sa ano na to. Lalong-lalo na yung taga Tacloban City. Sa lugar ni Tambaloslos, mga kababayan. Alam na alam ng mga Tacloban kung ano ang ginawang ng mga Duterte sa Tacloban. Pero hindi taga Tacloban mga Duterte, mga kababayan ha. Mga taga Davao City to. Alam na alam ng mga taga Tacloban City kung gaano kalaki ang naitulong ni Mayor Rodrigo Roa Duterte sa Davao City noong panahon ng Yolanda, mga kaibigan. Baka hindi lang alam tong amaw na to kung gaano kalaki ang ginawa ni Duterte pagtulong doon. Panahon ni Aquino, mga kababayan, nag-collapse ang ano ni Aquino noong panahon ng Yolanda. No? Ilang araw pa bago nakarating ang relief goods nila, nga kinukurakot pa, hindi pa pinamimigay agad sa mga tao kasi ilista pa ng DSWD ang mga taong bibigyan ng ano. Nagugutom ng mga tao, kukunin pa yung, ililista pa yung mga bago bibigyan ng tag-1 kilong bigas. Napakaloko na. Pero si Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, mayor pa ng Davao City noon. Yun ang unang kauna-unahang tumulong doon sa Yolanda victims sa Tacloban City, kasama si Pastor Apollo Kibuloy. No? Wala silang kasamang media, nagbigay silang tulong, mga kababayan, hindi kailangan ng media, di katulad doon sa DILG kay Maruhas at saka sa DSWD, kailangan nakatutok yung kamera ng mga mainstream media. Pero si Duterte, mga kababayan, kasi Apostol Apollo Kibuloy, di nila kailangan ng media pag tumulong sila. Ang importante sa kanila, makakain, makabihis yung mga taong biktima ng bagyo. Samantalang ang inutil nating gobyerno, mga kababayan, hindi daw makarating ang tulong kasi wala di makadao nga. Kasi puro tambak ang kasada ng mga kababayan, maraming natutumbang puno. Kaya hindi makarating. Ang inutil nating gobyerno, mga kababayan, pagdating niyan, hindi gumagawa ng paraan. Si Rodrigo Duterte, mga kababayan, wala pang balak na maging presidente noon. Mayor pa lang sa Davao City, mga kababayan. Ultimo, pagkahupa ng hangin, mga kababayan, lumipad agad doon sa helicopter ang ginamit kasi mautak itong mga ito, mga kababayan. Gumamit ang helicopter. Helicopter nga ng Philippine Air Force ang ginamit, papunta doon sa Tacloban. Nagbigay ng relief goods, mga kababayan. Kaya ganun kamahal ng taga Tacloban City ang mga Duterte. Itong amaw na to, nga walang alam, tira ng mga Duterte, hindi niya alam, maraming naiinis. Ako nga, mga kababayan, kaya pinatulan ko itong amaw-amaw niyang content kasi nabubuisit ako sa mga sinasabi niya eh. Pero yung mga professional nga vlogger, mga kababayan, mga independent vlogger o kaya mga Duterte vlogger, hindi na siya pinatulan, mga kababayan, kasi wala namang kalatoy-latoy yung mga sinasabi niya. Ako lang ang napikon sa kanya, kaya ito pinaparating ko sa inyo. May isang topic lang, mayroon lang siyang sinasabi dito, mga kababayan, hintayin nyo lang, ipapaliwanag, kukumintuhan natin yung niya, sinasabi niya dito. na nagbanta sa buhay ni Bongbong Marcos na matutulad sila sa Romanov na kung saan patay ang buong pamilya. Ayan ang sabi niya, basahin muna natin. Davao City Mayor Sebastian Duterte has called for an end to the feud for their family with the Marcoses. Just 4 months after he called the resignation of BBM. Ano? Alam niyo ba't nasasabi ni Basito? Kasi siya mismo nakita niya na ang mautog rally ay walang kakwenta-kwenta.
Ito na mga kababayan, dumating na tayo sa ano. Sinasabi ng mga utog rally mga kababayan, ito yung maisog rally. Kasi sinasabi niya, walang kakwinta-kwinta ulol siya. Dahil nga dyan sa maisog rally, hindi mapalagay ang administrasyon, ang Malacanang, umiikot ang tumbong ng Malacanang dahil dyan sa maisog rally mga kababayan. Kaya lahat nga pagkukontra, ginagawa na nila. Di ba? Lahat ng pagdadausan ng rally mga kababayan talagang hinaharangan nila kasi ayaw nilang magkaroon ng maisog rally kasi marami silang itinatago na mabubunyag yan mga kababayan. Tapos ngayon ang sinasabi nilang walang kakwinta, nakakatawa nga itong buang na to eh. Walang kakwinta-kwinta, tarantang-tarantang Malacanang dahil dyan sa maisog rally na yan. Samantalang buong mundo na yung maisog rally na yan sa iba't ibang panig ng mundo mga kababayan, nagkaroon na rin paunti-unti ng maisog rally. Ang sinasabi niya, 18 lang daw ang tao, ulol to eh. No? Ulol to mga kababayan. Niluloko niya sarili niya eh. Mayroon pa siyang kadugtong nito mga kababayan. Nakita nyo mismo mga Duterte na walang kakwenta-kwenta ang mautog rally nyo. Na akala nyo pinapakinggan pa kayo ng taing bayan. Oh, sa paglilibot nyo sa buong bansa, walang sumusuporta ni alkalde, hindi na kayo nire-respeto. Dito tayo mga kababayan sa ginagawa sinasabi niya, no? Walang sumusuporta, nga kahit isang alkalde daw hindi na nire-respeto. Ilang government official na mga kababayan ang tinanggal dahil sumusuporta sa maisog rally. Diba? Unang-unang biktima, si Governor Edwin Hubahib. Ano ang dahilan? Dahil pinabayagan ng mga taga Davao na magkaroon ng maisog rally sa Davao del Norte mga kababayan. Kaya yun, sinuspindi, tinaniman ng kaso si Governor Edwin Hubahib. Tapos italiwas ito sinasabing amaw na to eh. Ang sumunod mga kababayan, nga biktima, ang sinasabi niya, walang naniniwala sa maisog rally pero hindi niya alam, daan-daang libo ang nagpunta. Kaya nga ayaw ni BBA mga kababayan magkaroon ng maisog rally, lalong-lalo na sa Metro Manila. Sa Cebu City mga kababayan, nanindigan ang mayor, no? Magkaroon ng maisog rally. Binigyan sila ng permit mga kababayan. Pero doon pa sa liblib nga lugar upang hindi makapunta ang mga tao. Kaya lang nagpuntahan pa rin ang mga tao. Anong ginawa? Sinuspindi si Mayor Mark Rama mga kababayan. Mark Rama ba yun? Sinuspindi mga kababayan dahil sa maisog rally. Tapos sabihin nitong amaw na to, na wala na daw naniniwala, walang rumirespeto ni isang alkalde, wala daw di ba? Maraming gusto mga kababayan, ang problema umiiwas kasi nagkaroon na ngayon ng takutan. Itong atong crazy government mga kababayan, ulitin ko, crazy democracy government, no? Namimersonal na pagka sumang-ayon ka sa maisog rally, sabihin agad, nakakampi ka kay Duterte, tanggal agad mga kababayan. Oh. Saan ang sinasabi niyang wala nang naniniwala? Diba? Makikita naman natin mga kababayan. Yung unang maisog rally nga doon sa Liwasan, Bonifacio mga kababayan, yung pang 12 araw ba yun? Dire-diretso na sana yung Malacanang mga kababayan kung hindi lang pinigil ni Vice President Sara Duterte. Kasi si Marcos mga kababayan nasa ibang bansa. Yun sana, maisog rally na yun mga kababayan. Tuloy-tuloy na sana yun hanggang Malacanang. Nakiusap lang si Vice President Sara Duterte sa mga tao nga wag gawin. Kaya hindi yun natuloy mga kababayan na natapos ang maisog rally pang 12 days. Pero kung guhaman sa pwesto ang mga Duterte mga kababayan, wala na. Game ng inyong presidente, mga ulol kayo.
Oh, tapos taliwas kasi sasabi dito mga kababayan. Kaya hindi siya pinatulan mga kababayan sa mga kilalang vlogger na mga DDS vlogger mga kababayan. Hindi siya pinapatulan kasi kaamawan lang naman yung sinasabi niya eh. Ako lang mga kababayan, pumapatol sa kanya, napikon ako doon sa mga sinasabi niya, hindi naman niya mapatunayan. Paano niya mapatunayan sinasabi niya na wala ng rumirespeto? Wala ng mayor nga tumatanggap. Paliwanag ko sa kanya yung kaamawan niya mga kababayan. Sa Malolos, Bulacan, 'di ba? Magkandak sana na may subrali 'yan. Ano? Natakot yung gobernador ay yung mayor mga kababayan. Hindi hindi nagbigay ng permit. Ang ginawa mga kababayan ng ng organizer ng Mais Rally mga kababayan, naghanap ng lokasyon, naghanap ng private mga kababayan, nga di na kailangan ng permit. Nakakita mga kababayan doon sa Bustos, Bulacan. Nasaksihan natin yung sa Bustos, Bulacan mga kababayan kasi isa ako nagpunta doon. Mga vlogger nga pumunta doon para mag-cover pero wala mga kababayan, walang nangyaring rally. Pagdating no, nakikita ko may mga kababayan, may harang na, binakuran na yung pinabakuran daw si congresswoman, pala yung nagpabako doon. Tapos, naglagay pa ng mga pulis mga kababayan doon sa sa barangay poblasyon mga kababayan. Yung entrance na kasada doon papunta doon sa site ng Mais Rally sana, hinarangan ng mga kababayan, walang makapasok na sasakyan. Kaya nagkaroon ng tensyon pagdating ko. Kasi nga may maraming pulis na nagbantay, hinaharangan, walang makapunta doon sa lokasyon sana ng Mais Rally. Tapos tinambakan pa ng truck mga kababayan. 'Yun ang nila pattern nila. Lalagyan nila ng truck ang pagdausan ng Mais Rally mga kababayan. Kaya itong amaw na to, sinasabi niya, nakakatawa eh. Wala na daw naniniwala samantalang nag-effort talaga ng hustong Malacanang mga kababayan nga hindi mabuo ang Mais Rally. Ganon katakot ang Malacanang. Ibinaliktad naman itong amaw na to, aywan ko saan niya nakuha yung na yan. Amaw ka Brad. Sinasabi niya wala na daw mga Pilipino na maniniwala. Tarantado. Sino bang nagsabi sa'yo? Ang hindi mo ba alam, yung presidente mo, suklam na ang mga Pilipino. Ngayon, kung gusto mong malaman, ikaw amaw ka, mag-survey ka. Pwede naman mga vlogger mag-survey. Pumunta ka sa mga palengke kung saan-saang lugar mga kababayan. Magtanong ka kung sinong piliin ng mga tao. Si PRRD ba o si BBM? Para malaman mo. O sino pa yung mga kasama mo, mga bayaran kailangan, pag nag-survey kayo, yung kamera naka-video, hindi yung patay-patayin, mga mamaya, kunwari ka nag-survey, kailangan katulad sa ibang vlogger na nag-survey, talagang yung kamera. Tuloy-tuloy mga kababayan. Kailangan transparent huwag tayong maglulukuhan. Kaya natatawa ako dito mga kababayan, sa mga itong sinasabi nyo. Hanggang dito lang yung dito ako nanggigil, panood ko kasi kanina mga kababayan yung sinasabi niya. Itong amaw na to, basahin nga natin mga kababayan kung itong pangalan nito. Ang nila mga kababayan, tatlo to sila mga kababayan. Si Tamsky, Nyulo, at saka si Tita. Itong Tita bakla to mga kababayan. Itong amaw na to mga kababayan, ito yung Nyulo. Nakikita ko to sa nila eh. Itong Tamsky, kaya lang mga kababayan, itong mga nila eh, parang nagtatago kasi sila mga kababayan. Hindi katulad ko, andyan nakikita nyo talaga eh. Nakikita nyo ako talagang nagsasalita sa harap nyo. Profile ko, pati yung ko mga kababayan. Nakalagay dyan, pati yung anong tawag nito? Anong tawag nito sir? Sumagot agad. Itong ko, hindi ko na mga
Itong profile ko nakikita, pati yung title ko, at saka itong ano ko, yung sa... Hindi ko tuloy babanggit itong ano ko, yung code ko. Wala ko tinatago mga kababayan. Ito, ano pangalan? Ano ba ang tawag dito sa ano ko? Amen. Oo, yung email ko mga kababayan. Na ano tuloy ako. Makikita nyo pangalan ko yung sa email ko mga kababayan. Pati yung mukha ko. Hindi katulad itong mga amaw na to nagtatago. Mga bayarang vlogger kasi ito mga kababayan. Itong mga amaw na to. Okay lang naman yung mga isyo mga kababayan. Kung magano tayo ng isyo, talakay, dapat suportahan natin ng patunay. Yun namang sinasabi ko eh. Paano niya masasabi nga hindi na sinusuportahan ng mga tao? Dapat, pag sinabi niya gano'n, may ipapakita siyang video na may sugrali nga walang nilalangaw talaga, katulad sa mga rally nilang nilalangaw. Gano'n dapat. No? At saka yung pagsabi niya na ano, wala nang mayor nga rumirespeto, dapat mayroon sa video nga talagang tumatanggi ang mga mayor sa may sugrali. Pero mga kababayan, wala eh. Kasi natatakot ang mga mayor. Pag may pumapayag na mayor, tatawagan agad ang Office of the President, mga kababayan. Pagbabawalan agad. Kung papayag mo talaga ang mayor, mga kababayan, tulad ng ginawa sa Tacloban, na nagkaroon na ng permit, ang ginawa, yung ano mga kababayan, yung People's Park, Freedom Park, itinambakan ng mga heavy equipment. Nakita ka ba ng Freedom Park na tinatambakan ng heavy equipment? Di ba kaululan yan mga kababayan? Tapos sasabihin niyang wala nang maniniwala. Katarantaduhan. Umiikot na nga ang tumbong ng Malacanang dahil dyan sa maisog rally na yan. Tapos yun doon sa ano mga kababayan. Ang maliban doon sa una, Bustos, Bulacan. Sumunod doon sa Dumaguete mga kababayan. Sa Dumaguete, ganun din. Freedom Park ng Dumaguete, nilagyan din ng maraming agricultural equipment. Mga traktura mga kababayan. Sumunod yung Tacloban City, ganun din. O, di ba? Tapos sabihin niya, tapos yung sa New York sinasabi niya, 18 lang daw ang nag-attend, ulol siya. Ang sinasabi niya, kulang pa yung sinasabi niya, ang nag-attend 20 mga kababayan, yung mga Marcos supporter, nga sinasabayan din ng rally ng Marcos supporter mga kababayan. Kaya lang, 20 tao lang ang nag-attend. Yung isa, bumaliktad, pumunta doon sa Maisog Rally. Kasi napakarami sa Maisog Rally, pati mga Amerikano sumama na. Yung mga Amerikano, mga kababayan, nga ang mga asawa Pilipina, sumama na rin sa parada ng Maisog Rally. Kaya yung isang, yung nakakatawa, yung isang Marcos supporter, siguro nahiya 20 lang sila, lumipat doon sa Maisog Rally, mga kababayan. Yun ang katotohanan. I-search nyo ang video noon mga kababayan sa Google o kaya sa YouTube, makikita nyo kung ano yung sinasabi niya, kung saan siya kumuha niya sa sinasabi niya. Aanga-anga tong amaw na to, kaya ako napipikon. Mga kababayan, pasensya na sa nagiging asal ko. Maraming salamat mga kababayan sa pagbigay nyo ng oras dito sa boring kong live o sa pagpapanood nyo mga kababayan. Baka pwede mga kababayan, makahingi ako ng isang subscribe naman sa inyo. At maraming salamat mga kababayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Duterte supporter mga kababayan. Magkaisa tayo lagi. Huwag tayong mawalaan ng pag-asa mga kababayan. Hanggat na may Duterte pa mga kababayan, may pag-asa pang mabago ang ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi.